Pag-uwi ko ng Pilipinas, asawa na ng kapatid ko ang asawa ko. 3 na taon akong naging kasambahay sa ibang bansa. Ayaw ko mang umalis noon, pero kailangan dahil sa hirap ng buhay. Construction worker ang asawa ko, at hindi sapat ang kita para sa aming pamilya. 4 ang anak namin, at hikahos talaga sa buhay. Ang bahay namin ay kaunting anay na lang, ay parang bibigay na. Kaya talagang nagpursige akong makapag-abroad para kahit paano ay makaahon kami. Lahat ng sahod ko ay talagang ipinapadala ko. Bumabawas lang ako ng kaunti para sa pangangailangan ko. Nabihira ko lang din namang magamit. Dahil mabait ang amo ko at talagang binibigyan ako ng mga kailangan ko rito. Maayos ang trabaho. Oo, nakakapagod. Pero parte naman yun ng trabaho. Lahat pinapadala ko. Gusto ko kasing maging maayos ang buhay ng mga anak ko at ng asawa ko sa Pinas. Ang usapan namin ng asawa ko na sa bawat padala ko ay unti-unti na rin niyang ipagawa ang bahay namin. Unti-unti ko namang nakita ang improvement. Nagko-construction pa rin ang asawa ko para raw matulungan pa rin ako sa mga gastusin sa bahay. Ngunit dahil nagtratrabaho rin siya at nag-aaral ang mga anak namin, ay kailangan na ng magbabantay at mag-aasikaso sa kanila. Naisip ko ang kapatid kong babae na balitaan kong nawala ng trabaho. Kaya naman agad kong insuggest na roon na muna manatili. Bibigyan ko na lang ng allowance niya at sagot ko ang lahat. Kapag nasa bahay na siya, nakikibalita ako sa mga anak ko. Okay naman daw ang tiyahin nila sa bahay. Mabait daw. At asikasong-asikaso sila. Pero napansin ko, pagkatapos ng isang taong pananatili niya roon na nalimitahan na ang pakikipag-usap ng mga anak ko sa akin. Ang dahilan ay abala sa school at madalas daw ay tulog na kapag tumatawag ako. Miss na miss ko na ang mga anak ko. Dumating sa punto na padala na lang ako ng padala pero hindi ko na nakakausap ang pamilya ko. Nang nalaman ng mga amo ko ang sama ng loob ko, ay sinabihan nila ako na mag-ipon na rin. Kasi ako, para naman kung biglang gusto kong umuwi, ay may maiwi akong pera. Sinabi ko yun sa asawa ko, pero hindi siya natuwa. Sinabihan pa niya ako na huwag pansarili lang ang isipin ko dahil may mga anak kami na magastos dahil nag-aaral, pero nagbawas pa rin ako ng padala. Ilang buwan kong inipon. Pati bonus na bigay ng mga amo ko ay itinabi ko. Isang gabi na nagpapahinga ako ay isang mensahe mula sa kaklase ng panganay ko ang natanggap ko. Ma, si MSAS ito. Naki-message lang ako kasi gusto kitang makausap. Isang mensahe pero iba ang dalang kaba sa dibdib ko. Agad kong tinawagan ang account ng kaibigan ng anak ko. Sinagot agad, Ma, uwi ka na. Niloloko ka na ni Papa. Parang didigmang sumabsiji ang balitang yon ng anak ko. Labis ang iyak nito. Ang dami kong tanong pero isa lang ang nasagot ng anak ko. Sino? Sino ang babae ng tatay niyo? Si Tita Gisma. Si Tita na ang asawa ni Papa. Uwi ka na, Ma. Kailangan ka naming magkakapatid dito. Hirap na kami, Mama. Halos hindi na kami pinapakain sa bahay. Lahat ng padala mo ay sinusolo nila. Ma, uwi ka na, Ma. Iyak ako ng iyak nun. Nataranta pa ang mga amo ko na pumasok ng kwarto para alamin kung anong problema ko. Sinabi ko sa kanila ang balitang nalaman ko. Katulong lang nila ako rito, pero galit na galit din sila sa ginawang panluloko ng asawa at kapatid ko. Sinabihan nila ako na sagot na nila ang tiket ko pa uwi. Pati sahod ko sa buwan na hindi pa tapos, ay ibibigay raw nila sa akin. Napauwi ako nang wala sa oras, hindi malaki ang ipon, pero may perang hawak. Galit na galit ako sa asawa at kapatid ko, pero mas inalala ko ang mga anak ko. Pagdating ko sa harap ng bahay namin, ay nakita ng mismong mata ko ang kalunos-lunos na lagay ng mga anak ko. Madusing, tulo ang sipon, at malnourished. Halatang napabayaan na. Ang mas masakit pa, hindi sila tumakbo para salubungin ako. Ang ginawa nila, dali-dali nilang itinuro sa akin ang pinto ng bahay na para bang sinasabi nilang iyon ang unahin kong puntahan. Pagbukas ko ng pinto ay agad na tumambad ang sala ng bahay namin. Sa sofa ay nakaupo ang asawa ko. Sa likod naman ng sofa ay nakatayo doon ang kapatid ko. Hinihiling ang ulo ng asawa ko. Siguro ay masakit ang ulo nito. Masasakit sigurado ang ulo niya pag nakita ako. Totoong nagdadalang tawa ang kapatid ko. Tama na ang balitang naghalikan sila sa harapan ko. At sabay lapit ko sa kanila,
Sinapak ko ang asawa ko at sinunod ko ang kapatid ko. Anong kababuyan itong pinaggagawa nyo? Habang nagpapakasarap kayo sa bahay na pinagawa ko at sa perang pinapadala ako, kinawawa nyo naman ang mga anak ko? Magsilayas kayo sa bahay ko? Dahil kung hindi kayo aalis, magkita na lang kayo sa kulungan. Doon kayo magyakapan at magmahalan. Hindi nakapagsalita ang asawa ko, sabay hinge ito ng tawad. Hindi na niya mapauwi ang kapatid ko dahil nga may laman na ang tiyan nito. Pero dahil sa galit ko, nagawa ko pa rin silang itaboy. Pati ang aking kapatid. Hindi ko man alam kung paano ako magsisimulang muli. Basta ang alam ko lang, masaya ako dahil na-save ko ang mga anak ko. Sa ngayon ang alam ko ay umuwi sila sa probinsya ng asawa ko dahil hindi sila matanggap ng pamilya ko. Masaya na ako nakapiling ko ang mga anak ko. Hindi ko na sila iiwan kahit ano pang mangyari.